Oh, sarip na. Sir Ruben? Ikaw? Ikaw ang utak ng sindikato? Anong pinagsasabi mo? At anong sinasabi mo ako ang utak ng sindikato? Huwag kang magmaang-maangan. Tinutukan mo ako ng baril. Akala ko kakampi kita. Yun pala, kalaban ka. Kinasambong baril mo? Seryoso ka? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako basta-basta kinakasa ng baril ng kung sino-sino lang. Ngayon, ako naman. Sige! Magpatayan kayong mag-ama! Dahil ang mabubuhay sa inyo ay siya kong papatayin! Nicole! Salib na! Salvasyon! Ang babaeng lumalaban sa masasamang loob na nagasik ng kasamaan, subalit kakampi at takapagtanggol ng mga taong naapi. Salib na! Salvasyon! Matapang at galit sa mga taong lumalabag sa batas at ipinagtatanggol ang katotohanan. Salib na! Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Salib na! Salvasyon! At ngayon mga kaibigan, narito ang dulang pinamagatang Salib na! Salvasyon! Bakit ba wala ka ng bukang bibig, kundi ang pagkamuhi mo kay Nicole? Ha? Ito naman, Papa. Hindi ho ba? Kaya hindi ako nagtataka kung naibenta mo lang lahat ng lupain mo at kay Nicole ibibigay. Hindi totoo yan. Walang kinalaman si Nicole sa pagkawala ng mga lupa. Dahil wala akong ibinebentang lupain. At kung sakaling magbebenta ako, sasabihin ko yun sa'yo. Dahil ikaw ang tagapagmana mo. Kung ako ang tagapagmana, Papa, nasaan? Ano pang lupang ipapamana mo sa akin? Wala na. Imposible ang sinasabi mo, anak. Dahil wala pa akong ibinebenta kahit isang square meter na lupa. Ang mabuti pa, hintayin mo ako at dalawa tayo na titik. Huwag na, Papa. Dahil malinaw lang sa akin yung nakita ko na binintam ng lahat ng lupain mo. At papaano ko maibebenta yon? Wala akong ibinebenta. At lalong wala akong Tama na, Papa. Aminin mo na mas pinabulan mo ang Nicole na yon kaysa sa akin ni anak mo. Ruben, totoong parehas lang ang trato ko sa inyong dalawa. Pero hindi ibig sabihin na ipapamana ko kay Nicole ang mga yon. Dahil ikaw ang totoo kong anak. Kung ako ang totoo mong anak, bakit hindi sa akin mo ipinamana ang mga lupain mo? Bakit kay Nicole napunta? Anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Anong nangyari? Bakit ora-orada mo akong pinagmamaneho nitong kotse mo? Huwag ka nga magulo at nag-iisip ako. Nag-iisip ka ng ano?
Bakit hindi mo sabihin sa akin yung iniisip mo? Basta, tumahimik ka lang dyan. Ganon? Tatahimik lang ako. Pinamamaneho kita ng kotse mo. Ito nga, palabas na tayo ng bayan eh. Tatahimik pa rin ako. Hindi ko nga alam kung saan tayo pupunta. Ano ba talaga? Ha? Pwede ba? Sa halip na magtatanong ka, itiko mo muna yung bunganga mo at iidlip lamang ako. Oo, ganun pala. Pagmamanihoin mo ako ng kotse mo nang hindi mo sinasabi sa akin kung saan tayo pupunta. Tapos iidlip ka lang. Hello? Nagpapatawa ka ba? Pwede ba? Natitilila na ang tainga ko sa'yo. Paano naman kasing hindi ako magsasalita? Eh, hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Tapos matutulog ka lang. Ano bang gusto mo? Nagmamaniho mo ako para makatulog ka lang? Ano ba ako? Driver? Okay. Para tumahimik ang bunganga mo, ihinto mo tong sasakyan at buksan mo ang likuran ng kotseng ito bago ka ulit magtanong. Para sa iyo ang nasa loob ng bag na yon at saka ka bumalik at magmaneho ka na. Gabing-gabi na. Pero wala pa rin si Sir Ruben. Bakit kaya? Tinutuo yata ang biro ko sa kanya na manligaw na. Pero kung manliligaw na sa ibang babae si Sir Ruben, baka hindi na ako pansinin. Si Sir Ruben, dumating na. Sasalubungin ko. Sir, magandang gabi po. Ang lamin namang bunting na ngayon. Sir! Hindi ako pinansin. Teka't kakausapin ko ulit. Sir! Kumain na ho ba kayo? Ipaghain ko kayo. Sige. Ipaghain mo ko dahil kanina bago gutom na gutom. Punong-puno ng tig-1,000 ang bag na nasa likuran nitong kotse. Talaga bang sa akin yun? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, bumalik ka at magmaneho ka lang. Para kasing hindi ako makapaniwala. Dahil nailagay mo na sa bank account ko ang porsyento ko sa paglilipat ng pangalan ni Don Simon sa pangalan mo. Pero kung para sa akin pa rin ang perang nasa likuran ng kotseng ito, abay, tiba-tiba ako sa'yo. Yung binigay kong porsyento mo, personal mong pera yon. Pero ang perang nasa likuran ng kotseng ito, pera mo yon para gamitin sa negosyo na sinasabi kong pamahalaan mo. Sir Ruben, kanina ka pa nasa harapan ng pagkain, pero hindi mo pa ginagalaw. May problema po ba? Ang lalim namang buntong hininga yan, sir. Pasensya ka na sa ribda kung hindi kita napapansin. Masamang-masama lang kasing loob ko eh. Masama ang loob niyo? Kanino? Kay Papa. Masamang-masama ang loob ko kay Papa. Ha? Masama ang loob niyo kay Don Simon? Bakit? Anong ginawa ng papa ninyo sa iyo? Anong ginawa niya? Wala. At yun ang ikinasasama ng loob ko. Wala siyang ginawa. Saan siya walang ginawa? Pinabayaan niya na gusto si Nicole. Pinabayaan ni Papa.
na mailigay ni Nicole ang lahat ng kanyang ari-arian. At yun ang labis na kinasama ng loob ko. Isang taon na mula nang umalis dito ang apo natin. Pero hanggang ngayon hindi pa tayo dinadalaw. Hayaan mo na. Regular naman kayong nagkikita at nagkakausap sa cellphone. Oo nga. Pero mas gusto ko yung naririto siya. Hindi ba't abala siya sa trabaho niya dahil sekretarya pala siya ng gobernador ng probinsya. Kaya nga wala na tuloy siyang panahong dalawin tayo. Mas lalo na ngayon na mayroon daw siyang bagong trabaho na ipinapagawa ni gobernadora. Ano? Ewan ko ba? Hindi nga rin niya sinabi sa akin Basta ang sabi, mayroon daw siyang bagong trabaho. Oh, Saribda. Narito na pala sa Miranda. Hindi ka pa ba inaantok? Inaantok na ho. Kaya lang, kailangan ko kayong hintayin. Oh, bakit naman? Inutusan kasi ako ni gobernadora sa kabilang probinsya. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa nahuhuli ang mastermind na pumatay kay Mayor. Bakit nga kaya? Hindi pa rin nahuhuli ang mga mastermind sa pagpatay kay Mayor. Hindi ba't nahuli na ang mga killers niya? Yun na nga Ewan ko ba, hindi naman daw tumitigil ang mga pulis na hanapin ang mastermind. Na hanggang ngayon wala pa rin silang idea kung saan nagtatago ang mastermind na yun. No? Nagpapatay kay Mayor. Siya nga ho pala, Sir Ruben. Paano pala kayo nagkakilala ni gobernadora? Kaklase ko siya sa koleyo. Kaya lang hindi kami close. Sa ngitian lang kami noon kapag magkakasalubong kami. Pero nang mapasok siya sa politika, ako naman ay nagkaroon ng construction business. Sa akin siya madalas kumuha ng mga materyales. Dahil pinapautang ko. Ulibasa, maraming pera noon si Papa kaya kahit utang, nakakasurvive ang construction business ko. At yun nga, inalok niya ako. Ipahawak ko na raw ang pamamahala sa iba, ang business ko. Pero ayaw ko. Hanggang sa dumating na nga. Dumating ka. At sa'yo ko, binigay ang trabaho yun. Pero iniwanan mo naman at sa halip ay tinanggap mo ang ibang alok niya sa'yo. Na siyang gusto ko. Dahil adventure at hindi boring. Galing pala dito, ang apo ko. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Ay, nako. Ang batandang ito, oo. Nagtampo na naman. Hindi ka na nasanay dun sa apo mo.
Alam mo naman ang uri ng trabaho ng apo mo. Basta-basta na lamang siya sumusulpot na parang kabote. Tuwing may minaman-manan lamang na malapit dito, kaya siya napapadaan. Ang ganda nga pala ng dati niyang trabaho Nagpalit pa. Kung bakit kasi yun ang piniling trabaho, abay mapanganib ang trabaho niyang yun. Ay, hayaan mo na. At masaya naman ang apo natin sa ginagawa niya Masaya ba yung pwede siyang mapahamak? Ano bang oras? Ay nako, may alam sa pakikipaglaban yung apo mo. At kumpleto pa siya ng gamit. Dala-dalawa ang barel. At isang tawag lang sa mga kasamahan niya sa paligid matutulungan siya kagad. Yun ang sabi sa akin. Kung naunahan siya, paano na ngayon yan? Bakit kasi kung ano-anong iniisip mo Magaling yung apo natin. Kailan lamang ay laman siya ng balita. Kababaeng tao, pero siyang nakahuli dun sa paggalagalang kriminal. Yun ko sa'yo. Isang takbo ng utak ninyo. Maglula nga kayo. Siya nga pala. Galing dito si Council Horacio. Bakit daw? Anong ginawa dito? Ano pa nga ba? Di gustong masiguro. Sa kanyang boto natin sa nalalapit na eleksyon. Siya nga ba ang ibubuto natin? Para kasing wala siyang alam sa pamumuno ng bayan Marunong man siya o hindi sa pamumuno ng bayan, dapat natin siyang iboto dahil kumpare natin siya. Ano? Dahil lamang ba sa kumpare natin siya, kaya natin siya ibubuto kahit walang alam sa pagpapatakbo ng bayan? Kumpare nga natin siya Hindi ka ba nakakaintindi? Teka, nabalitaan mo na ba? Ang alin? Naririto ulit si Nicole at siya ang makakalaban ni Kumpare Asyong sa pagka-mayor. Ano? Oo. Max, malapit na ang eleksyon. Nakahanda na bang mga tauhan natin? Alam na ba nila ang kanilang gagawin? Oo. Tulad ng sinabi mo, magmumudmud tayo ng pera para masiguro natin ang panalo mo. At kung hindi sa atin boboto ang isang tao, ano gagawin natin? Ano pa? Itutsugihin natin. Dapat lang. May nakuha ka na bang mga campaigner ko? Sino-sino naman sila? Kilala mo sila. Mga trabahador sa asyenda ang mga iba. Kaya nasisiguro mo ang panalo mo. Dahil ngayon pa lamang, binigyan ko na sila. Mabuti kung ganon. Kailangang maging mayor ako sa kahit anong paraan. Dito ko pala matatagpuan ang lalaking ito. At talaga palang napapalibutan siya ng mga babae. Alam ko nang gagawin ko. Mr. Cortez? Hayun, napalingon siya sa akin. Kailangan na gago ko ng paraan. Sasabihin ko na magkakilala kami. At syempre, siguradong maniniwala sa akin. Oo, tama yun. At alam niya na ako isang miss noon sa aming kolehiyo. Ay, teka. Kailangan na isama ko siya sa isang restaurant para kumain muna kami habang nag-uusap. Sigurado naman na sasama siya sa akin at iiwanan yung mga babae niyan. Teka, kakausapin ko siya doon sa kanyang kinaroroonan.
para maisama ko siya sa isang kainan. Binabati kita sa Ripda. At isa na namang notorious killer ang napaikalong mo. Salamat po, Gobernadora. Nalalapit na pala ang eleksyon. Matutulungan mo ba ako sa aking kandidatura? Oo naman po. Ano pong silbi ng pagiging tauhan ko kung hindi ko kayo susuportahan? Salamat kung ganon sa Ripda. Max, sa Makalawa na ang halalan. Pero parang wala pa ring pagbabago ang galaw ng pangalan ko sa survey. Mas maung ang pangalan ni Councilor Alfred Acosta. Dahil siguro councilor siya. Ayoko ng ganyang sagot, Max. Gumawa ka ng paraan para masiguro natin ang panalo ko. Ginagawa ko ang lahat ng paraan, Nicola. Dinoble ko na ang bigay ko sa mga botante. Hindi yan sapat. Dahil sa panahon ngayon, hindi na rin mapagkakatiwalaan ng mga botante. Mayroon dyan natatanggapin ng pera. Pero yung napipisil pa rin kandidato ang iboboto nila. Anong gusto mong gawin ko? Patayin mo ang councilor ng bayan na si Alfred Acosta. Maipapatay nga kaya ni Nicole ang kalaban niya sa politika. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Saripda Salvacion! Mga nagbibigay buhay, sina Emma Dalupe, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Saripda Salvacion! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Saripda Salvacion!